lubos maisip ko paano nagawa yun ni Liliana sa amin, Basti. Nagkamali ako sa pagkakakilala ko sa kanya. Antayin na lang muna natin umupa yung galit niya. Eman, huwag ko na lang sanang makita ulit si Eliana. Ako mismo ang kakaladkad sa kanya papuntang kulungan. Boss, nakita ko ni babaeng ahas. Sundan mo sila at sabihin mo sa akin kung saan niya dadalhin si Eliana. Kulong na naman tayo, Eliana. Mas delikado kasi pag nasa labas tayo. Eliana? Salamat kasi tuwing nawawala ako, hinahanap mo ako. Siyempre naman, kasi mahalaga ka kasi sa akin. May kinagat siya? Yes, she's a freak. Anong sabi mo? She's that dangerous. Hindi ako naniniwalang kaya mong manakit ng tao. Bigla po kasi dumating si Ma'am Minerva. Ako? Alam ko na ang totoo. Ikaw may dala ng ahas na kumagat kay Sir Eddie. Ikaw ang dapat managot sa nangyari, hindi si Eliana. Teka lang! Teka lang! Teka lang, bakit ako? Si Eliana yung nagsisinungaling, hindi ako. Gusto niyang makatakas, nagpapalusot siya dyan sa ginagawa niya. At ano, paano ko nagkaroon ng ahas? Sige nga, tingnan niyo nga. Tingnan niyo nga, may ahas ba ako? Hindi nagsisinungaling si Eliana. Alam ko nagsasabi siya ng totoo. O di sige. Ako na sinungaling. Ako na. Tagal-tagal na natin magkakilala. Ako pa sinungaling dito. Paniwalaan mo, Eliana na yan kaysa sa akin. Sige, ako na. Teka nga, Eman. Oo nga naman. Ano ba yan? Bakit ba mas kakampihan mo pa yung Eliana niyo kaysa sa sarili kong kapatid? Kawawa naman si Minerva. Siya yung dinidiin niyo. Hindi nga nagtagal ng probinsya yan. Ano bang pinakain ng babae niyo sa'yo, ha? At mas pinagkakatiwalaan mo yung kaysa sa sarili mong pamilya. Sabihin mo nga sa akin! Sige. Darating ako. Ano na naman yun? Ha? Kakarating mo lang, aalis ka na naman! Bukas ang libing ni Claire. Hoy! Ano yan? Ano ka ba? Hindi ka talaga marunong kumatok, no? Bumili ka na naman ng bagong bag? Ang pangit! Ang pangit na! Ang laki pa! Ano ba yan? Wala ka katis-tes! Ay, Mickey Mouse yan, ha? Ang pangit kaya! Tinan mo nga! Anuhin mo yan? Ikaw, hindi ka marunong magtipid! Hoy, sandali. Maiba ako. Umami ka nga sa akin. May ahas ka nga ba? Wala. Ano ba naman? Anong wala? Ano yung sinasabi ni Eman at bakit may ibang kwento tong si Eliana? Di malamang imbento. Ano, naniniwala ka? Sa'yo, oo, naniniwala ako. Sa'yo kaya nga tinatanong kita eh. Ano mo pala eh. Sure ka? Oo nga, alam mo ate, pwede ba, wag mo na akong guluhin tungkol sa bagay na yan dahil nagsasabi naman talaga ako ng totoo sa'yo. Ang mas mabuti, yung Claire, yung libing niya, yun ang asikasuhin mo. Ba't ko naman naasikasuhin yun? Hindi naman ako punerarya. Tsaka patay na si Claire, wala na akong pakialam sa kanya, no? Buti nga patay na yun eh. At least, hindi na ako makikipagkompetensya dyan kay Isabel sa pagiging best nanay. Tsaka wala na siyang rason para maging close dyan kay Kuya Eman mo. O siya na. No. Antok na ako eh. Ay, di pa ako inaantok. Eh, matulog ka na. Sige na nga, matutulog na ako. Nakakainis to. Ano nga ba? Good night! Matulog ka na. Good night. Good night. Huwag kang mag-alala, kaibigan. Hindi naman kita ituturo eh. Lalo namang hindi kita ipapahamak.
Kasi di ba ganun ka rin sa akin? Hindi ba? Alam mo, dala akong damit, oh. Saka ito, pagkain. Kumain ka na. Maraming salamat po, Mang Eman. Sir. Kung may kailangan pa kayo, sabihin niyo lang. Gabo, i-text mo lang ako, ha? Opo, sir. Sir, salamat po pala. Tinanggap niyo ulit ako. May tiwala naman ako sa'yo, eh. Kahit nagkagulo kayo ni Marga. Pero sana hindi na maulit. No, sir, hindi na ulit. Hindi na. Mang Eman, bakit po nakaayos kayo? Saan po kayo pupunta? Ngayon kasi ang libing ni Claire. Diretso na ako dun pagkaling ko dito. Pwede po ba ako sumama? Pa, ngayon po ang libing ni Claire. Sayang hindi po kayo makakasama. Alam ko na gugustuhin ninyo na makapagpaalam sa apo ninyo. Anak, hindi na ako sasama, ha? Babantayan ko lang ang papa mo. Sige po. Isabel, naghihintay na daw si Tonet sa sementeryo. Halika na. Pa, alis na kami, ha? O, sige. Iliana, delikado yan. Maraming tao doon. Baka magkita pa kayo ni Isabel. Sigurado ko magwawala yun. Mas maganda siguro, makausap ko muna siya. May paliwanag ko sa kanya. Para kahit papano, gumaan-gaan yung loob niya. Mang Eman, pero gusto ko makita si Claire. Kahit sandali lang po, Mang Eman. Kahit patago po, kahit sa huling sandali lang. Gusto ko lang naman po magpaalam sa kanya eh. Mamakaawa po, Mang Eman. Isama niyo na po ko. Pangako po, hindi po ko lalabas para hindi na magkagulo. Mang Eman. Sige. Kakausapin ko na rin si Isabel pagkatapos ng libing. Salamat po, Mang Eman. Maraming salamat po. Sana magkaayos na kayong dalawa. Kung gising ka lang, Eddie, siguradong pipilitin mo akong damayan ng anak mo. Eh bakit pa? Hindi ko naman totoong apo yun. Tapos, magagalit ka na naman sa akin. Dahil pinagsinungaling kita tungkol kay Claire. Pero, siguro naman ngayon, ha? Naniniwala ka na sa akin. Nakalimaw talaga yung apo mo. At hindi siya dapat nakilalanin na anak ni Isabel. Hindi karapat-dapat nakilalaning anak ni Isabel.
Ano balita? Prof, nagmasid na ako dun eh. Mukhang wala naman. Dapat na andito siya. Ito ang libing ng taong nagligtas sa kanya. Dapat lang, magbigay-pugay dito ang babaeng ahas. Prof, mukhang hindi naman darating yun eh. Mukhang nakonsensya. Kung ganoon, sayang lang ang oras ko rito. Adi, balik tayo sa lab. Ikaw, Bart, maiwan ka rito. Magbantay ka rito maghapon. Baka biglang sumulpot dito ang babaeng ahas. Sige, Prof. Ako nang bahala rito. I'm sorry, Tonel. Sa piling pa namin, nangyaring ang lahat ng ito kay Claire. I'm really sorry. Naaminin ko, nung una, gusto ko kayong sambatan at sisihin. Gusto kong pagsisihan kung bakit pinahiram ko sa inyo si Claire. Tonet, pasensya na. Hindi namin sinasadya. Alam ko, kaya nga yun ang pinangahawakan ko eh. Yung alam ko naging masaya siya sa piling niya. Hindi ko nga ang mga boses niya eh. Masaya-masaya siya kasama kayo. And only for that, papasalamat ako sa inyo ng marami. Condolence sa'yo, Isabel, Eman, Basti. Condolence sa ating lahat. Siya nga pala, Isabel. Yung mga ibang papers ni Claire, po pwede, ikaw na rin ang humawak. Kunin ko lang sa sasakyan. Sige. Isabel, ako na kukuha. Eman, mauuna na rin kami, ha? May gusto sana akong sabihin sa'yo eh. Isabel, alam kong hindi ito yung tamang lugar. Hindi ko alam kung kailan kita malalapitan uli. Hindi si Eliana ang kumagat sa papa mo. Sinasabi na kaya niya mga Eman yung tungkol sa ahas ni Ma'am Minerva? Hindi ko masabi. Hindi ko makita yung mukha nila eh. Pero di ba yun naman yung pinangako ni Sir Eman? Eh, malay mo naman gagawin niya yun. Hindi si Eliana. Pero ibang ahas. Eman, yung guard mismo ang nagturo kay Eliana. Ano na naman itong sinasabi mo ang ibang ahas? Kung gusto mo, dadaling kita kay Eliana. Siyang magpapaliwanag sa'yo. Sinasabi mo ba sa akin na tinatago mo na naman ulit si Eliana ngayon? Pagkatapos ng mga nangyari, kinakampihan mo pa rin si Eliana. Ganun ba, Eman? Isabel. Anong Isabel? Anong Isabel? Utang na loob. Eman, namatay ang anak natin dahil kay Eliana. Kumato si Papa ng dahil kay Eliana. Pagkatapos sinaktan niya ang mama ko. Tapos ngayon, pinoproteksyonan mo pa rin siya. Huwag mo naman sana. Isara ang isip mo. Isabel, gusto ko lang magpaliwanag. Gusto ko lang ayusin ang lahat ng ito. Bukas ang isip ko. Bukas na bukas ang isip ko sa katotohanan na masama ang Eliana yan. Ikaw ang ayaw makinig dahil nagbubulag-bulagan ka. Nagpapaloko ka at nagpapagamit ka pa rin kay Eliana. Alam mong hindi ganyan si Eliana. Hindi siya masamang tao tulad ng sinasabi mo. Talaga? Bakit nangyari ang lahat ng ito?
Kung ayaw mong tanggapin ang katotohanan, huwag mo akong idamay. Mula ngayon, tapos na ako sa babae. Tapos na ako kay Eliana. Kaya, Eman, kung kukulitin mo pa rin ako tungkol sa kanya, mas mabuting huwag na rin tayong mag-usap kahit kailan. Gusto ko na talaga makausap si Ma'am Isabel Gabo. Gusto ko nang malinis yung pangalan ko. Okay lang naman kasi kahit halin mo yung tingin sa akin ng mga tao eh. Wala yung taong mahalaga sa akin, nakagaya ni Ma'am Isabel. Hindi magiging halimaw yung tingin ko sa'yo. Dahil sa akin, isa ka sa pinakamagandang babaeng nakilala ko. Salamat, Gabo, ha? Pero kinakabahan talaga ako eh. Kaya dahil nandyan ka, napalakas mo yung loob ko. Isabel, gusto ko lang magpaliwanag. Gusto ko lang ayusin ang lahat ng ito. Hindi mo na maaayos, Eman. Wala ka na maaayos. Huwag mo na akong pilitin kung ayaw mong pati ako magalit sa'yo. Pero Isabel, Halika na, Isabel. Isabel, sandali. Tigilin mo na asawa ko, Eman. Wala na anak ninyo. Kaya wala nang rason para makipag-usap pa sa kanya. Nagkakaintindihan ba tayo? Basti, paano nagagawa ni Emma na kampihan pa si Eliana? Matatanggap ko pa kung wala siyang simpatya pagdating kina Mama at kay Papa. Pero yung agad na lang niya makakalimutan ang nangyari kay Claire. Kasalanan ng babaeng yun kung bakit wala na ang anak ko. Isabel, alam mo, kailangan mo muna magpalamig siguro. Masyado na yata matinding galit mo dun sa batang yan. Because she deserves it. Dapat lang na magalit ako sa Elianang yan. Ang hindi ko lang maintindihan kung bakit gano'n na lang ang simpatya at pagtatanggol ni Eman kay Eliana. Sorry, Eliana. Pilit kong kinakausap si Isabel para yun yung makinig sa akin. Ayaw niya maniwala sa sinasabi ko. Mas maganda siguro kung bigyan ba natin siya ng konting panahon. Hindi na ho niya inantay ang paliwanag ko. Kahit anong sabihin ko, hindi niya pinakikinggan. Bigla akong naginit ang ulo niya eh. Alam mo naman na maraming pinagdadaanan yung tao, anak. Hindi mo siya masisisi kung mahirap siyang kausapin ngayon. Pero tay, kailangan pa rin niya malaman ng totoo. Matanong nga kita, anak. Sigurado ko ba na inosente si Eliana? Opo, Kahit wala ka nung nangyari yung insidente? sigurado ako, tay. Kahit minsan hindi nagsinungaling sa akin si Eliana. Hindi siya ganong klaseng tao. At sa tagal ng panahon, na kinupkup ko siya at nakasama, masasabi ko kung ano yung kaya at hindi niya kayang gawin. Diyan siguro ang pagkakaiba niyo ni Isabel.
Yun nga nakakalungkot tayo. Ang buong akala ko, pareho kami ng pagtingin kay Eliana. Doon pala kami nagkasalungat. Ang buong akala ko, maayos na ang lahat sa amin. Mukhang iba yata ang tinutukoy mo, anak. Ano? Gusto ko lang ipaalala sa'yo. Magulang kayo ni Claire. Hanggang doon na lang yun. Maliban doon, hindi na kayo dapat magkaroon iba pang relasyon. Siguro, mabuti nga nangyari ito para makabalik na kayo sa dati niyong buhay. Komplikado naman kasi yung nagmumukhang dalawang pamilya niyo. Salazar, oo, ipagpatuloy niyo lang ang paghanap kay Eliana. Huwag kayong titigil. Sige. Makukuha ko rin siya, Eddie. At kapag nangyari yon, hindi lamang ang dala niyang swerteng pakikinabangan ko. Parurusahan ko pa siya dahil sa ginawa niya sa'yo. Igaganti kita, Eddie. Igaganti kita. Pagbabayarin kong walang yang Eliana na yan at ang kakampal niyang ahas. Walang yak. Magbabayad ka. Kailangan pabayaran ni Eliana ang krimeng ginawa niya kay Papa. Formal na nagsampa ng kaso ang kanyang anak na si Isabel Peña Reyes laban kay Eliana na mas kilala. Lumiliit na ang mundo mo, babaeng ahas. Magkikita pa rin tayo. Ayaw ba natin ipakulong ni Isabel sa sarili niyang anak? Kapag nalaman niya ang totoo, sigurado kung hindi niya gagawin to. Kaya nga hindi niya dapat malaman ng totoo eh. May nakapagsabi na dito nagtatago yung babaeng suspect. Eh, sino naman ho nagsabi sa inyo niyan? Ako? Malaking utang na loob mo doon sa bata. Niligtas niya ang buhay mo. Bali, wala na sa'yo lahat ng yan. Dahil yun lang ang dapat kay Eliana. Parang nagigilty ako dahil hindi ko siya naipagtanggol. Hindi ko man lang siya napanindigan. Alam mo ba kung bakit tayo kitang inaalagaan? Kasi mahal kita, Eliana. Saan ho siya nagpunta? Basta pagsilip ko ngayong umaga, wala na sila dito. Mami Nerva? Gusto ko malaman kung tinatago mo dito yung ahas na sinasabi ni Eliana. Binawan niyo ako! At tulugin na yan!